Nangyari ito noong 2024 pa. Kinagat ng aso ang kapitbahay naming si Kuya Mark. Isang hapon ng Disyembre, habang naglalaro ang mga bata sa kalsada, bigla na lang sumulpot ang isang askal. Payat, tila gutom at may matatalim na tingin. Bago pa man nahatak ng mga tao ang mga bata papasok, kumagat na ito sa binti ni Kuya Marco na noon ay papauwi galing trabaho. Wala sa itsura na ang kaba, nagtatawa pa siya habang tinatalian ng kanyang sugat. Gasgas lang to pare, kayang-kaya ko to, biro pa niya. Pero hindi lang pala yun simpleng kagat. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang magkalagnat at makaramdam ng matinding uhaw at pananakit ng ulo. Akala ng lahat ay simpleng trangkaso lang. Hanggang sa bigla siyang natulala habang nakaupo at nagsimulang magsalita ng pabaliktad na parang wala na siya sa sarili. Doon na kami kinabahan. Dinala siya sa ospital pero huli na. Rabies ang sanhi, sabi ng doktor. Kung agad lang siyang nabakunahan pagkatapos ng kagat, baka may pag-asa pa. Pero lumipas ang halos 2 linggo bago siya nagpatingin. Sa panahong iyon, unti-unti na siyang nilalamon ng sakit hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya makapagsalita, hindi na rin makakain. Ang tanging tunog na lumalabas sa kanya ay ungol ng sakit at sigaw sa gitna ng gabi. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng nanay niya. Nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang kamay ng anak habang umiiyak. "Mark, anak, bakit hindi mo agad sinabi?" Ang dating masayahing Kuya Mark na palaging handang tumulong sa barangay, siya na rin ang nagsisilbing tagaayos ng sirang ilaw, tagalinis ng iskinita, at minsan pa'y tagapamagitan sa away ng mga kapitbahay, ay naging biktima ng isang simpleng kagat na hindi niya pinansin. Namatay si Kuya Mark 3 araw matapos siyang isugod sa ospital. Tahimik ang buong barangay sa araw ng burol. Wala ni isang mangbata ang naglaro sa kalsada. Nakatigil ang bawat pintuan at ang mga mata ng kapitbahay ay puno ng luha at lungkot. Ang aso, hindi na rin nakita kinabukasan.